Kumusta mga kaibigan? Ngayon, tayo ay magsisimula sa isang kaaya-ayang paglalakbay tungo sa mundo ng mga investment vehicles. Mahalaga na tayo ay magkaroon ng maayos sa plano sa ating pera. Kaya't samahan niyo ako habang tuklasin natin ang iba't ibang paraan sa pag-i-invest. Tara! Kumusta mga kaibigan? Sa ating paglalakbay ngayon, tayo ay tutuklas ng iba't ibang paraan ng pag-invest upang mapaghandaan natin ang ating kinabukasan. Tulad ng pagpaplano natin sa isang mahusay na biyahe, mahalaga rin na pagplanuhan din natin ang ating kinabukasan. May mga iba-iba tayong paraan ng pag-invest o investment vehicles na pwede nating gamitin. So tara na, tama ka! Okay, so una sa ating listahan ay ang tinatawag natin na stocks. Ito ay parang pag-i-invest sa mga kumpanya na maaaring magdulot ng mataas na kita o returns. Ngunit, tandaan natin na ito ay may kasamang panganib o risk. High risk pag nandun tayo sa pag-i-invest ng ating kaperahan sa stocks. So number one is ang stocks. Ang pangalawa natin ay ang tinatawag natin na bonds. Ito ay parang pagpapautang sa gobyerno o sa mga kumpanya. Mas mababa ang panganib o low risk kumpara sa stocks. Ngunit mabagal din naman yung pag-angat ng kita ng pag-i-invest mo dito ng pera. So pangalawa ay ang bonds. So pwede rin tayong maglagay ng ating investment sa mga real estate. So ano tayo real estate? Ito naman yung isang magandang pag-invest. Ito ay pagbili ng mga property o lupa, no? Na maaaring pagkakitaan sa pamamagitan ng, syempre pwede ka magpaupa gamit yung lupa na nabili mo, o kaya naman ay pagbebenta. So tawag ito ay real estate. And meron din naman tayong tinatawag na mutual funds o yung tinatawag natin na ETFs. So ang ibig sabihin ng ETF ay Exchange Traded Fund. Okay, so this is an Exchange Traded Fund, a basket of securities that tracks and seeks to outperform an underlying index. So it can be a investment such as mutual funds or stocks. So ang mutual fund ay pooled funds na pinamamahalaan ng mga professional na fund managers. Ito ay isang magandang paraan ng diversification ng ating investment. So ito yung isa sa mga halimbawa natin na isa sa magandang paglagyan ng ating kaperahan kung gusto mo talagang mag-grow yung money mo. Pero may tinatawag tayo ditong long term and short term. Okay? Alright, sa mga magtatanong sa inyo kung saan ako pwede o sa ano kaya pwede kong i-refer sa inyo na company na may direct involvement o direct access and partnership sa mga mutual fund company. So message nyo lang ako sa aking Facebook page, Christian Himalay Financial Coach, and I'm happy to assist you and I will guide you paano magsimula ng investment through mutual fund. At panghuli,
meron tayong tinatawag na retirement accounts tulad ng 401, 401k at IRA or IRA. Ito ay para sa ating pagre-retiro at pagpapalakas ng ating kinabukasan. Okay? Alright, so panghuli natin sa pagpili ng tamang investment vehicle, importante na isaalang-alang natin ang ating mga layunin or yung ating financial goals na tinatawag, no? Ano ba yung kakayahan natin? Pangatlo, yung panganib, no? Kung handa ka ba sa panganib or risk na dapat mong ihanda rin ang sarili mo na tanggapin. And sama-sama nating pagplanuhan ang ating kinabukasan para ito ay maging isang maginhawang buhay para sa ating lahat. Alright, so salamat sa lahat ng nag-subscribe at magsusubscribe sa ating channel, sa mga nakasuporta, sa mga nagta-thumbs up at sa mga nagko-comment. So maraming salamat. Kita-kits ulit tayo sa next vlog natin. Thank you and ingat kayong lahat.